Wait, bago ka mag-scroll, naniniwala ka bang accessible ang Pilipinas? Kung oo ang sagot mo, kailangan mo itong marinig. BP 344. Ang accessibility law na ginawa para bigyan ng karapatan, dignidad at kalayaan ng persons with disabilities. Pero ngayong 2025 tanong ko, akma pa ba talaga ito sa panahon natin ngayon? Maraming lugar ang may rampa pero hindi naman magamit ng wheelchair users dahil sobrang tarik. Maraming building ang may signage pero walang tactile paths para sa blind community. May pedaw ang ibang LGU pero kulang sa pondo at kulang sa implementation. May batas nga pero wala namang malinaw na enforcement. May standards nga pero hindi sinusunod. Ilang beses ko na naranasan na mahirapan sa mismong lugar na dapat safe para sa atin. Hindi kami problema, hindi kami pabigat, hindi kami special request. Ang hinihingi namin ay simpleng karapatan, accessibility, inclusion, dignity. BP 344 was a good law for its time, pero ang tanong ngayon, panahon na bang baguhin o palakasin? Huwag nating hintayin may masaktan, may maaksidente, may madiscriminate para lang kumilos. Kung talagang gusto natin ng Inclusive Philippines, kailangan nating i-review, i-update, at i-implement ng tama ang accessibility law. Hindi ito tungkol sa politika, hindi ito tungkol sa compliance, ito ay tungkol sa tao. Kung naniniwala ka na ang bawat Pilipino ay may karapatang makagalaw, makapasok, at mabuhay ng may dignidad. Comment, update BP 344 now, at i-share mo ito dahil ang pagbabago nagsisimula sa boses mo.